So sinasabi ng mga DDS na dapat manalo daw si Sara Duterte sa 2028 dahil ito lang daw yung makakapagpakulong sa mga magnanakaw. Kasi kapareho daw siya ng tatay niya na kamay na bakal. So let's do some reality check. Tingnan natin ng panahon ni Duterte. Tanungin po ninyo ang inyong mga sarili. Meron bang naipakulong si Duterte na malaking pangalan na politiko or malaking politiko na involved sa pagnanakaw? Ang natatandaan ko kasi ay may mga nakalaya nung panahon ni Duterte na mga senador na pinakulong nung panahon ni President Pinoy Aquino na involved sa PDAF, at yung mga nakalayang senador nung time ni Duterte ay sila ding involved ngayon sa DPWH kickback. So tignan natin itong balitang ito. Ayon kay Greco Bellica, meron silang natuklasan na DPWH corruption, at ayon sa kanya 50% ng pondo ng DPWH ay napupunta sa corruption. So, ibig sabihin, panahon pa ni Duterte, natuklasan na nila yung kickback scheme or yung korupsyon sa DPWH at napakalaking pondo, 50%. So, kung halimbawang may 1 trillion or mahigit pa siguro sa 1 trillion for the 6 years ng panunungkulan ni Duterte, ang naging pondo ng DPWH, kalahati doon napunta sa korupsyon or pagnanakaw. Panahon pa ni Duterte, natuklasan nila Greco Belgica na merong mga congressman at mga politiko na involved sa kickback or corruption sa DPWH. Kaya nga sila din sinasabi nila na may mga substandard, incomplete, or mga ghost project. Natuklasan na nila yan nung panahon ni Duterte. So, ang tanong po natin, total naman, meron na silang mga natuklasan at meron silang mga iniimbestigahan. Meron silang mga listahan, na iniimbestigahan ng mga congressman na involved dito sa pagkamal ng mga kickback from DPWH. Ang tanong natin sa kanila, may pinakulong ba si Duterte? Meron ba siyang pinanagot? Kasi again, ang naaalala natin ay may mga nakalaya na pinakulong ni President Pinoy, tapos yung mga nakalayang yon involved na naman sa DPWH kickback. Hindi po ba, mga kababayan? So, paano sinasabi ng mga DDS na kapag si Sara Duterte ang nanalo ay kamay na bakal, 3 to 6 months na naman ba ito? Or ilalaglag na naman ba sa helicopter? Hindi po ito madadala sa payabangan. Pagpo-project na astig, matapang, kayang-kaya, hindi po ito madadala sa ganun. Kailangan may resulta at may sistema para ma-prevent ang pagnanakaw. Hindi po ito madadala sa, ay ito, kamay na bakal ito, 3 to 6 months ito, ilalaglag nito sa helicopter ang mga magnanakaw. Hindi po madadala yan sa ganyan. Tingnan nyo po, pinroject ng mga DDS si Duterte bilang kamay na bakal. Uubusin ng korupsyon sa loob ng 3 to 6 months. Pero kung titignan mo yung Corruption Perception Index, lumagapak ang ranking ng Pilipinas sa panahon ni Duterte. Ibig sabihin, lumala ang korupsyon. Ikumpara mo yun sa time ni Pinoy Aquino. Mas maganda ang ranking ng Pilipinas sa CPI nung time ni President Pinoy. Ibig sabihin, mas effective ang reforma at mas nalalabanan ng korupsyon kung ikukumpara sa time ni Duterte. So again, hindi ito payabangan and projection lamang. Kailangan may plataforma ka, may sistema kang i-implement para ma-prevent ang korupsyon, para magkaroon ng resulta na may maipakukulong. Baka mamaya niyan, pag si Sara Duterte nanalo, malamang, kung sinasabi nila na gagayahin niya yung tatay niya, kami na bakal, di wala rin may ipakukulong dyan. Tapos may makakalaya na naman. Dahil, kaalyado? Dahil kasama? Kaibigan? Tapos yung mga kalaban sa politika, ipakukulong gamit ang fabricated cases, kagaya ng ginawa kay De Lima. Napatunayan natin, inosente si De Lima. Pinatunayan niya ni De Lima, hinarap niya yung mga kaso. So, mag-isip-isip kayo. Hindi puro salita lang ito. Lalo pat si Sara Duterte ay may mga kinakaharap na mga corruption issues. Nasa punto na pinagsasauli na siya ng COA ng 73 million pesos. Na umabot na yan sa commission proper yata yon.
And iba pa yung may mga notice of disallowances, no? So, ang total yata ay umabot na ng mahigit 400 million pesos. And pinag-uusapan lang natin yung time na naging VP siya at DepEd Secretary, ha. Ano pa yung hindi natin alam na nangyari nung panahong mayor pa siya ng Davao City? So, kung suma total ay umabot yata ng lampas na 1 billion sa buong termino niya sa pagka-mayor sa Davao City. So, hindi kami naniniwala na kayang ipakulong ni Sara Duterte ang mga magnanakaw. Hindi nga nakaya ng tatay niya eh. Again, imagine, natuklasan na yan ng panahon ni Duterte, yung mga DPWH sa corruption na yan. Mga flood control kickback na yan. Pero wala silang naipasok sa kulungan. DPWH pa lang pinag-uusapan natin, ha, pero pa yung DOH na may Farmally, DepEd na may overpriced laptops, yung Customs na may Tara systems, at yung Immigration na may pastillas scheme. Tapos yung... Ay, nako, ewan ko na. Lang yung mga naaalala ko, ha. Marami pang naganap na korupsyon noong time ni Duterte na hindi naman niya wala po akong matandaang napanagot siya na malaking politiko o tao. So, kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan, kung kakayanin niya ni Sara Duterte. Lalo siya pa mismo si Sara Duterte ay may kinakaharap na mga corruption issues na hanggang ngayon hindi pa rin tayo nabibigyan ng kaliwanagan or closure. Salamat po.